Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang batang lalaki na nakikipag-usap sa isang babae. Sinabi ng lalaki sa babae na pareho silang mangangako na magpapakasal balang araw kapag sila ay lumaki. Para ipakita kung gaano siya kaseryoso dito, binigyan niya ito ng kwintas na may pendant na hugis susi. May hawak din siyang locket na parang lock para sa sarili niya at ang susi lang niya ang makakapagbukas nito. Lumipas ang mga taon at ang batang lalaki na pinangalan ng Ichijo Raku ay binata na ngayon. Lumalabas na si Raku ay kabilang sa isang Yakuza family na tinatawag na Shuigumi Faction. Itinuring pa nga siya bilang isang potensyal na pinuno para sa angkan ng Yakuza, isang malaking responsibilidad na nangangahulugang hahalili siya sa kanyang ama balang araw. Ngunit hindi gusto ni Raku ang papel na ito dahil hindi niya gusto ang ideya na maging bahagi ng Yakuza na kilala sa karahasan. Sa katotohanan, si Raku ay isang magiliw at mabait na tao. Isang araw habang papunta si Raku sa school building, may nangyaring hindi inaasahan. Out of nowhere, sinipa siya ng isang blonde na babae, dahilan para matumba siya at mahulog ang locket niya nang hindi niya namamalayan. Nagalit si Raku dahil dito at nauwi sila sa isang malaking pagtatalo. Buti na lang at dumating ang kanyang crush na si Kosaki Onodera na nahanap ang kanyang locket. Ang lalong nagpatindi pa ng mga bagay ay ang blonde na babae na ito, na ang pangalan ay Kirisaki Chitoge, ay isang bagong estudyante at magiging kaklase ni Raku. Si Chitoge ay nagmula sa New York at siya ay may personalidad tulad ng isang westerner, na nangangahulugang siya ay medyo walang pigil sa pagsasalita at kumilos na parang isang tomboy. Ngunit hindi lang iyon, nakakagulat din na malakas siya, mas malakas pa kaysa kay Raku. Madali niya itong pinatumba sa isang tulak lang. Sa kabilang banda, si Raku ay may sikretong nararamdaman para sa isang babae sa kanyang klase na nagngangalang Kosaki Onodera. Siya ay napakabuti at mahinhin din, ang uri ng babaeng gusto ni Raku. Pero wala siyang lakas ng loob na sabihin ang nararamdaman niya sa kanya. Lihim na umaasa si Raku na si Onodera ang babaeng may hawak ng susi na kwintas at ang makakapagbukas ng kanyang locket. Isang gabi, naghatid ng nakakagulat na mangyayari ang papa ni Raku. Sinabi niya kay Raku na ang kanilang grupong Yakuza, ang Shuigumi, ay nasa isang malaking labanan sa isang mabigat na mafia gang na tinatawag na Beehive na nanggaling sa New York. Nasulya pa ni Raku ang ilan sa mga tauhan ng kanyang ama na malubhang nasaktan sa isang laban sa mga miyembro ng Beehive. Ipinaliwanag ng kanyang ama na ang tanging paraan para matigil ang away na ito ay ang arranged marriage. Ang twist, ang tatay ni Raku ay nagtakda na ng kasal para sa kanya at sa anak na babae ng pinuno ng Beehive Gang. Kung tatanggi si Raku, magkakaroon ng malaking problema. Pakiramdam ni Raku ay nakakulong siya dahil nakipagkasundo na ang kanyang ama. Wala siyang ibang choice kundi ang sumang-ayon dito. Pero nang malaman niyang ang babaeng dapat niyang pakasalan ay walang iba kundi si Chitoge, ang mismong babae na sumipa sa kanya. Nagulat din si Chitoge at gusto niyang kanselahin ang lahat. Ngunit iginiit ng kanilang mga ama na magpapanggap silang nagmamahalan upang mapanatili ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang gang. Kaya kinailangan ni Raku at Chitoge na magpanggap na sila ay magkasintahan at kumilos ng buong pagmamahal sa harap ng lahat. Ang awkward nga lang kasi magpapanggap lang sila. Dagdag pa, ang bodyguard ni Chitoge, na si Claude, ay may kutob na may nangyari sa pagitan nila. Pinagmasdan niyang mabuti si Raku at si Chitoge na may ganap na magkakaibang personalidad. Ang balita tungkol kina Raku at Chitoge na magkasama ay kumalat sa kanilang paaralan. Ang kanilang mga kaklase ay tila medyo masaya tungkol dito, kahit na si Raku ay sinusubukang iwasan ito dahil siya ay may crush sa ibang babae sa kanilang klase. Sa kabilang banda, medyo nadismaya si Onodera dahil may lihim siyang nararamdaman para kay Raku. Samantala, si Claude, na nag-aalinlangan pa rin na totoo ang pag-iibigan ni Raku at Chitoge, ay nagpasya na bantayan silang mabuti kahit na nasa paaralan sila. Dahil si Claude ay nasa paaralan, hindi komportable si Chitoge dahil iniiwasan siya ng kanyang mga kaibigan. Bumalik sa kanyang lumang paaralan, si Chitoge ay nahaharap sa isang katulad na sitwasyon kung saan wala siyang kaibigan dahil si Claude ay palaging umaaligid sa kanya, na tinatakot ang lahat dahil sa kanyang reputasyon at sa kanyang ama. Si Raku, nang makita ito, ay naawa kay Chitoge. Naranasan din niya ang katulad na bagay dahil lagi siyang binabantayan ng mga miyembro ng Yakuza ayon sa utos ng kanyang ama. Nagpasya si Raku na lapitan si Chitoge na mag-isa sa kanyang silid-aralan.
Inabot niya rito ang isang notebook na may impormasyon tungkol sa lahat ng kanilang mga kaklase. Iminungkahi ni Rako kay Chitoge na subukan niyang makipagkaibigan sa kanyang mga kaklase. Dahil dito ay natuwa si Chitoge at sinunod niya kaagad ang payo ni Rako. Ngunit narito ang twist. Ang isa sa kanyang mga kaibigan ay aksidenteng nalaglag ang notebook na may lahat ng impormasyon ng mag-aaral at nakakuha ng maling ideya. Akala nila ay may masamang intensyon si Chitoge. Mabilis na kumalat ito sa loob ng klase, ngunit si Onodera, na alam na gusto lang ni Chitoge na makilala ang kanyang mga kaklase, ay inimbitahan si Chitoge na sumama sa kanila at magbahagi ng higit pa tungkol sa kanyang sarili. At nagpatuloy sila sa pagiging magkaibigan. Tuwang-tuwa si Chitoge dahil sa wakas ay nakahanap na siya ng bagong kaibigan. Kinabukasan sa klase ni Rako, dumating ang isang bagong estudyante na nagngangalang Marika Tachibana. Siya ay hindi kapanipani walang maganda. Ang tatay ni Marika ay isang police commissioner at tulad ni Chitoge, palagi siyang napapalibutan ng mga gwardya. Ngunit ang ikinagulat ng lahat ay lantarang inangkin ni Marika na siya ang nobya ni Rako at sinabing ikakasal na sila. Nagulat si Rako sa mga pangyayaring ito dahil hindi naman niya kilala si Marika. Gayunpaman, nang mapansin ni Rako ang kwintas na suot ni Marika na tila may susi na palawit, nagsimula siyang maghinala na maaaring si Marika ang babaeng pinangakuan niya. Si Claude na laging nakabantay ay napansin ang pagdating ni Marika at humingi ng paliwanag kay Rako. Mabilis namang itinanggi ni Rako na girlfriend niya si Marika at hindi raw niya ito kilala. Upang pagtakpan ang katotohanang nagpapanggap lamang siyang nakikipag-date kay Chitoge, sinubukan ni Rako na kumbinsihin si Claude na siya ay umiibig kay Chitoge at gumana ang kanyang acting ng maayos. Kahit na si Chitoge na naroroon din ay nagulat kay Rako at inisip niya na paano kung tunay na may gusto ito sa kanya at sa ilang kadahilanan ay nagpapasaya sa kanya na nagmumungkahi na maaaring mayroon din itong nararamdaman para sa kanya. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagsimulang mapalapit sina Rako at Chitoge at hindi na gaanong nag-aaway. Ngunit pagkatapos, isang araw, nagbahagi si Rako tungkol sa kanyang pangako na papakasalan niya ang isang babae na may dala ng susi na kwintas at isang locket bilang patunay. Desidido raw siyang mahanap ang babaeng iyon at tutuparin ang pangako. Mukhang hindi masyadong pinansin ni Chitoge dahil hindi niya naisip ang pag-aasawa, kahit alam niya na dapat niyang pakasalan si Rako. Isang araw, nagpasya sina Rako, Chitoge at Onodera na mag-aral ng magkasama sa bahay ni Rako. Dumating si Chitoge sa lugar ni Rako kasama ang kanyang mga miyembro ng gang sa Beehive, lahat nakasuot ng suit at kurbata. Sa loob ng bahay ni Rako, naghahanda na rin ang mga miyembro ng Yakuza mula sa faction ng Shuigumi dahil responsable sila sa pagprotekta sa magiging pinuno ng angkan ng Yakuza. Lalong umigting ang mga pangyayari nang biglang dumating si Marika kasama ang isang espesyal na police squad na naatasang bantayan ang anak ng police commissioner sa headquarters ng gangster. Ngunit narito ang twist, ikinulong ng mga miyembro ng Yakuza sina Rako at Chitoge sa isang madilim na bodega, umaasa na sila ay magiging mas malapit at mas mapapamahal sa isa't isa. Gayunpaman, hindi ito natuloy ayon sa plano. Si Chitoge ay natatakot sa dilim at humawak kay Rako dahil sa takot. Sa halip na aliwin siya, tinukso ni Rako si Chitoge, tinawag siyang tomboy at nagpapanggap na matapang, ngunit ngayon ay natatakot sa dilim. Samantala, si Onodera ay nasa kanyang sariling bahay. Napag-alaman na siya ang babaeng binigyan ni Rako ng kwintas na susi na itinago niya sa isang espesyal na kahon. Sinadya ni Onodera na itago ang malaking lihim na ito kay Rako at sinubukan niyang ipaalala ito sa kanya sa iba't ibang paraan. Ang isa sa kanyang mga pagtatangka ay magmungkahi ng pagtatanghal na ang tema ay Romeo at Juliet para sa isang drama para sa pagdiriwang ng kultura sa paaralan dahil binanggit ni Rako sina Romeo at Juliet noong nangako sila noong bata pa sila. Ang kanyang ideya ay nakakuha ng thumbs up mula sa guro at sa kanyang mga kaklase. Mabilis na napili si Rako bilang Romeo, ngunit ang nakakagulat, si Chitoge ang napili para gumanap na Juliet, hindi si Onodera. Bagamat nadismaya si Onodera, sinuportahan pa rin niya sina Rako at Chitoge sa kanilang mga tungkulin. Nagpasya si Rako at ang kanyang mga kaibigan na magsanay para sa pagtatanghal ng Romeo at Juliet sa Mountain Village. Kinagabihan pagkatapos ng kanilang rehearsal, nagpasya silang maglaro sa lugar na may haunted house. Nakita ito ni Onodera bilang isang pagkakataon upang mapalapit kay Rako dahil sila ay magkapares sa laro. Ngunit pagkatapos, out of the blue, sinabi ng isa sa kanilang mga kaibigan na naligaw si Chitoge sa kakahuyan at hindi nila siya mahanap kahit saan.
Si Rako, na alam na si Chitoge ay natatakot sa dilim, sumugod sa kagubatan at kalaunan ay natagpuan siyang natatakot at nanginginig. Pagkatapos, gumugol ng oras si Rako kasama si Chitoge habang nakatingin sa kalangitan. Si Chitoge, na may lihim na pagnanasa kay Rako, ay sinubukang ipahayag ang kanyang damdamin sa pagsasabing paano kung tunay silang magkasintahan. Si Rako, na nagulat sa kanyang paghahayag, ay hindi tumugon sa paraang inaasahan ni Chitoge nang sinubukan niyang ipahayag ang kanyang nararamdaman. Sa halip, pinagtawanan siya nito at sinabing hindi sila magiging mabuting magkasintahan. Nasaktan dahil hindi nasuklian ang kanyang pagmamahal, bumalik si Chitoge sa inn. Doon ay kinailangan niyang itago muli ang kanyang kalungkutan nang mapansin niyang si Onodera ay may suot na kwintas na may susi na palawit, tulad ng sinabi sa kanya ni Rako, at ang babaeng pinangakuan niya. Sa wakas ay napagtanto ni Chitoge na sina Rako at Onodera ay may damdamin para sa isa't isa. Kaya't gumawa siya ng isang mahirap na desisyon na huminto sa kanyang tungkulin bilang Juliet na nagpapahintulot kay Onodera na pumalit sa kanya. Isa pa, binalak din niyang bumalik sa New York. Kinabukasan, ginawa ni Rako at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang huling pag-eensayo bago ang pagtatanghal. Gayunpaman, nagbago ang mga pangyayari nang biglang madisgrasya si Onodera at nasugatan ang kanyang paa. Dahil sa aksidenteng ito, hindi na naituloy ni Onodera ang pagsasanay at kinailangan niyang ihinto ang pagtatanghal dahil sa nasugatan niyang binti, na naging dahilan para mahirapan siyang maglakad. Pagkatapos ay hiniling ni Onodera kay Chitoge na bumalik bilang Juliet dahil malapit na ang pagtatanghal at wala na silang maraming oras upang makahanap ng kapalit. Kaya atubiling pumayag si Chitoge na muling gumanap bilang Juliet. Dumating sa wakas ang araw ng pagtatanghal at ang pamilyang Yakuza mula sa faction ng Shuigumi at ang Beehive Gang ay dumating din upang panoorin sina Rako at Chitoge sa entablado. Parang kinakabahan silang dalawa pero sinubukan nilang magbigay ng flawless na performance. Nagsimula ng maayos ang mga bagay-bagay sa entablado, ngunit sa hindi inaasahan, nagsimulang ipahayag ni Chitoge ang kanyang mga tunay na damdamin na ginagawa ang kanyang paglalarawan kay Juliet na medyo naiiba sa karakter. Kasabay nito, hindi direktang ipinarating ni Rako ang kanyang nararamdaman na humantong sa isang away sa pagitan nila. Ang mga manunood, sa pag-aakalang ito ay bahagi ng acting, ay naghiyawan dahil akala nila ay kamangha-mangha ang pagganap ni Chitoge at Rako. Sa kalaunan ay napagtanto ni Chitoge at Rako ang kanilang pagkakamali at bumalik sa kanilang landas na nagpatuloy sa kanilang romantikong eksena. Samantala, si Onodera, na pinapanood ang pagtatanghal mula sa malayo, ay hindi na iwasang magselos nang makita ang lalaking nagugustuhan niyang nakikipag-ugnayan sa ibang babae. Pagkatapos ng pagtatanghal, hiniling ni Chitoge kay Rako na makipagkita sa kanya sa rooftop ng paaralan, kung saan binabalak niyang sabihin sa kanya na aalis siya papuntang New York ng gabing yun. Si Rako, na medyo naguguluhan sa mga sinabi ni Chitoge, ay nagpa siya na umakyat sa rooftop ng paaralan upang makita kung ano ang ibig niyang sabihin. At doon ay nakita niya si Onodera na naghihintay sa kanya gaya ng sinabi nito. Ipinagtapat ni Onodera na siya ang babaeng pinangakuan niya at ipinakita sa kanya ang isang kwintas na may susi na perpektong tumugma sa locket ni Rako. Sinabi niya kay Rako na mayroon pa rin siyang nararamdaman para sa kanya sa lahat ng oras na ito. Tuwang-tuwa si Rako dahil sa wakas ay nakilala na niya ang dalaga mula sa kanyang pangako noong bata pa. Nagpasalamat siya kay Onodera sa pagmamahal niya sa kanya nitong mga taon. Pero nagkaroon ng twist. Kinailangan ni Rako na talikuran si Onodera dahil nahulog na ang loob niya kay Chitoge. Taos-puso siyang humingi ng tawad dito. Sa kabutihang palad, naunawaan niya at tinanggap ni Onodera ang desisyon ni Rako. Ang pagiging tapat sa kanyang damdamin ang pinakamahalaga sa kanya at hinihiling niya ang kaligayahan ni Rako. Napagtanto na ang puso niya ay kay Chitoge, dali-dali siyang hinabol ni Rako sa tulong ng kanyang mga bodyguard at ni Marika na tumulong sa kanya na mag-navigate sa trapiko. Kinailangan niyang maabutan siya bago siya umalis papuntang United States. Pero sabi nga nila, ang totoong nagmamahalan ay mahahanap at mahahanap nila ang isa't isa. Si Rako at ang kanyang mga bodyguard ay biglang hinarap ni Claude, na hinahamon si Rako na patunayan ang kanyang pagmamahal kay Chitoge sa pamamagitan ng pagtutok sa kanya ng baril. Gayunpaman, hindi umatras si Rako. Sa halip, hinamon niya pabalik si Claude nang ahas siyang hilahin ang gatilyo at barilin siya sa ulo. Sa isang cool at determinadong tingin, pinisil ni Claude ang gatilyo, ngunit ang baril ay hindi pumutok dahil wala itong laman na bala.
Sa wakas, kumbinsido na si Claude na tunay na mahal ni Raku si Chitoge at pinahintulutan itong sundan siya. Samantala, si Chitoge sakay ng private jet ng kanyang ama at handa ng lumipad. Nakita niya si Raku na humahabol sa kanyang eroplano na umiikot pa rin sa runway. Sa malamig at manyebe na gabi, patuloy siyang hinahabol ni Raku na tinatawag ang kanyang pangalan. Maya-maya, huminto ang eroplano at bumaba si Chitoge. Noong una ay binalak niyang asarin si Raku nang makita niyang suot pa rin ito ang kanyang Romeo costume. Ngunit napansin niyang pagod na pagod ito at may pasa sa mukha dahil sa engkwentro nila ni Claude. Ipinagtapat ni Chitoge na hindi siya ang babaeng hinahanap ni Raku sa lahat ng oras na ito. Kinumpirma ito ni Raku ngunit sinabi rin niya na sa tuwing kasama niya si Chitoge ay palagi siyang masaya. Nagtatapos ang pelikula sa pagpapahayag ni Raku ng kanyang pagmamahal para kay Chitoge na sa una ay tinutokso siya ngunit pagkatapos ay tumugon sa mainit na yakap at halik sa malamig at manyebe na gabing iyon. Kaya ang moral ng kwento ay kung minsan ay maaari mong habulin ang isang susi ngunit sa huli ay magbubukas ng isang ganap na naiibang pinto ng pag-ibig na maaari mong habulin pagkatapos ng isang susi, ngunit sa huli ay magbubukas ng isang ganap na naiibang pinto ng pag-ibig sa isang Romeo costume. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood!